Nagsagawa ngayon ng aerial inspection ang PHIVOLCS sa Bulkang Mayon. Matapos makitaan ng lava flow kahapon ng umaga. Ang buong ulat ihatid sa atin ang aming kasamang si Joseph Parafina. Mag-uulat mula sa Albay live. Maraming salamat kasama ang JC. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, nakukulap-ulam po ng matinding ulap ngayon. At halos hindi nyo makita itong likod ko na kung saan na rin naman ang Mount Mayon. Pero alam nyo ba kung ano nang hitsura nito ngayon, kung ano ang kapag nilapitan mo, ano makikita mo at ano talagang ibinubuga nito sa mga oras na ito. Yan ang tinutukan po ng PTV4 ngayong araw na ito sa pagsama namin sa aerial inspection na ginawa ng Philippine Air Force, ng PHIVOLCS at ng pamahalaang panlalawigan ng Albay. Narito ang aking report. Mula po dito sa Legazpi City, kahit ilang kilometro ang layo ng lungsod na ito sa Bulkang Mayon, namamataan namin ang pagbaba ng lava sa sinasagawang pagmamanmaan ng PHIVOLCS mula dito sa Mayon Volcano Observatory at ng PTV4. Mas mahaba ito ayon sa PHIVOLCS ang naitalang lava flow kung ikukumpara noong nakalipas na linggo. Kung saan matatandaan na iniulat namin na may 350 cubic tons mula sa tuktok nito. Ang pinakabagong development dito kabababa lamang ng People's Television, ng iba pa mga media at ng PHIVOLCS kasama ang pamahalaang palalawigan ng Albay. Kung saan po ay tinungo na namin ang isang area mula dito sa Philippine Air Force tapos sumakay ng helicopter at inikot, nagkaroon kami ng aerial survey dito sa Mount Mayon. Sa inisyal na obserbasyon, lumalabas sa kwento sa amin ni Ed Las Guerda ng PHIVOLCS sa Albay, may mga bagong lumalabas na lava sa bulkan habang patuloy din ang pagbubuga naman ng sulfur dioxide. Idinagdag pa ng PHIVOLCS na bumutas din ng bago sa may bunganga nito na kung sa'y dinadaanan ng bagong lava. Subalit ang amount po ng lava na 500 cubic meters ay di sapat para makarating sa paanan o sa may kabahayan at kabayanan. Dahil nga aktibidad na ito sa mga pinapakitang ito ng bulkan, lumalayo ang tsansa na sumabog ito dahil sumisingaw sa pinakabunganga ng bulkan. Kung inakala po ninyo na mainit ang gilid malapit sa bunganga ng Mount Mayon, ay sobrang lamig po ng aming naranasan sa pinakabagong aerial survey na aming sinamahan. Alam po ninyo, matapos ang pag-ikot namin niya sa himpapawid kung saan pinakita namin sa inyo kung ano talaga ang itsura ngayon ng Mount Mayon sa malapitan, nagkaroon po ng press conference sa pagitan ng PHIVOLCS, ng mga taga-Philippine Air Force at saka ng 9th First Battalion ng Philippine Army kasama ang pamahalang palalawigan ng Albay. Lumalabas po na sa ngayon, bagamat may mga aktibidades po ang bulkan, alert level 3 pa rin po ang nananatili para po naman sa nakataas na alerto nito na isinaad ng PHIVOLCS. Sa madaling sabi, walang pagbabago, 6-kilometer danger zone at patuloy muna mananatili sa mga evacuation centers ang ating mga kababayan habang hinihintay natin kung ano talaga ang posibleng maging development pa sa mga susunod na araw ng binabantayan natin. 36 na araw na po tayo nagbabantay sa pagputok o kung ano man ang sitwasyon ng Mayon Volcano dito po naman sa lalawigan ng Albay. Yan po ang pinakahuling report sa nabanggit na lugar. Sa pangalan po na aking mga kasama sina Hercules Mancoy at Jobert Tison. Ako po si Joseph Parafina para sa Telebisyon ng Bayan.